Nagkakabigaan na sila dito sa ahon. Pascual ang nasa harapan. Si Mark naman nandito sa likuran. Unti-unti nang umaagwat yung gulong rito ni Mark dahil sa ahon. Napakatindi talaga kapag climber na ang ating pag-uusapan. Si Mark nasa harapan at si Pascual nakatakas na dito. Meron tayong mga breakout dito. Kaya abangan natin kung kaya ba na pigilan rito si Pascual dahil si Mark nasa unahan na. At dito si Pascual dahan-dahan na muna. Iba talaga kapag mga climber, no? Alam nila kung saan dapat sila babanat. Andiyan naman sila record, si Joseph Habinyar. Doon talaga nila makukuha yung kanilang proper training din, no? Pagdating na sa ahon at doon nila pinapractice kung anong gear, kung saan dapat nila ilalagay, kung anong posisyon. Doon nila papakalasin din ang kakapit sa kanila. Kita nyo naman yan, di nadapaan. Rito ni Pascual ngayon at nakita na dito ni Mark. Humahabol itong magandang labanan. Mat sa heart, mat sa tangkad, mat sa sipa. Makakadikit kaya dito sa likuran si Joseph Habinyal kumakarga na. Rito si Pascual, napakatinding ang laban natin ngayon rito kung sino ang unang kakalas dito sa kanila. Mapapakalas kaya rito si Mark ngayon dahil isang may pang-ahon rin to si Mark ha. Kita nyo naman yan, no? Dinadapaan na ni Pascual at Joseph Habinyal nasa likuran. Binabanatan na dito ni Pascual. Napapaangat na itong si Mark dito rin sa kanyang manubila. Dahil sabi niya dito mukhang pinapakalas. 36 kibet, dinadapaan na talaga rito ni Pascual. Pero si Mark dito ayaw na munang kumalas dahil sabi niya kaya ko tong tiisin para masanay naman yung katawan ko para pagdating na talaga sa mga banatan. Ay talagang meron akong pangbanat. Kita nyo naman yan. 36 to 38 kbs dito si Pascual ha. Ang tindi yan. Napakatindi yung kanyang pinabigaan rito. Sinubukan pa talagang kapitan rito ni Mark ha. Dito binanata na naman siya. Umatras na si Mark pero humabol. Ito round 3. Grabe yung kanilang banatan dito sa ahon no. Akala natin kakalas na si Mark pero meron pang pangdulo at meron pa talagang pangbigarin. Kailangan talaga gulong to gulong para yung hangin. Pero kapag sa ahon, sariling sikap talaga ang kailangan mo rito. Hindi ka pwedeng tututok talaga dyan. Kailangan mong pumadyak para makakausad at para makakasabay dyan sa climber. Ang tindi ni Mark dito, hindi kumakalas ha. Si Pascual dito, nag-iisip na rito kung ano pa talaga yung kanyang ispe dahil hindi kumakalas. Itong si Mark sa likuran, talagang dinidikitan. Lumilingon na si Pascual dito dahil paglingon niya nandyan pa rin. Pero kita nyo naman yan, umaagwat na yung gulong reto ni Mark. Likuran din ni Pascual dahil siyempre gear talagang kailangan. Kita nyo naman yung mga naka-big ring talaga. Hindi pwede yan mag-small ring dyan dahil malulunod o kaya malulugaw. Antindi ni Mark dito, hindi kumakalas. Kita nyo naman yan pero unti-unti na talaga siyang nakakaramdam ng pagod at groggy. Gulong to gulong talaga yung labanan natin dito pagdating na sa ahon dahil mat sa height, mat sa tangkad. Pero dito kaya sa ahon kaya kayang pigilan rito at papakalasin kaya ni Mark itong si Pascual ngayon at umaangat na si Pascual. Kapag bumaba yung isang balikan ni Pascual ibig sabihin groggy. Pero kapag yan nakatuwid ay medyo kondisyon yan ha. Ito, matindi yung patiisan nila dito kung sino unang kakalas dito sa kanila. Na kay Mark kaya o kay Pascual. Kapag gumalaw na, simula ulo hanggang paa ni Mark dito, ibig sabihin, malapit na rin talaga siyang kumakalas rin. Pero sinusubukan unti-unti nang lumalayo yung gulong rito ni Mark sa likuran ni Pascual ha. Dahil si Pascual dito, ito na. Mga climber talaga alam nila kung saan nila dapat babanatan no. Kapag may kakapit sila dito kaya unti-unti nang umaagwa talaga dito si Mark pero tiniis pa niya dito at hanggang dulo at hanggang finish line kaya umaagwat na. Pero napaghahaba yung bantis ni Mark dito, iba talaga at dito nga siya bumitaw. Naku, masakit pa naman talaga pag bumitaw. Kumala si Mark sa hatak ni Pascual sa ahon.